Naglabasa na ho ang salin ng ating pong mga pinakamamahal na mga senador. Merong times 2, merong times 3, may times 4 pa ang itinaas ng kanilang pera at yaman simula noong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Matindi ano? Sino kaya itong mga ito? Pag-usapan natin yung times 4. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Isa na naman pong paksa ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Dito po sa ating programa sa YouTube, Ang Dagundong. Ako pa rin po ang inyong yayamanin, sexy swabing komentarista dito sa YouTube, Ronnie Ramos po. Isinapubliko na ng mga senador ang kanilang mga salin o yung kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At dalawa ang madalas na nababanggit din mahaba-haba ang istorya tungkol ho dito kay Senator Mig Zubiri na di umano ay times 2 o halos times 2 yun pong itinaas ng kanyang assets and net worth and liabilities. Kaya naman ho marami tumataas ang kilay. Ganun pa man, ay kilala naman kasi ng marami na talaga naman nakakaangat sa buhay itong pamilya Zubiri, lalo na doon sa kanilang lugar. Dahil meron naman silang mga negosyo at ang sabi nga niya, di umano ito ay may kaugnayan doon sa kanyang mga shares of stocks sa iba't ibang mga kumpanya na naging dahilan para naman po siya ay kumita at madoble ang kanyang kayamanan. Bagay na sa kabila naman ng halos dobleng kita ay meron din naman siyang mga bayarin na umaabot ng nasa 200 milyon kada taon. Ba, ay matindi. 200, almost 200%. Kaya lang, sabi nga, hindi baga dapat ay, pag ikaw ay public servant, ay hindi baga dapat ikaw ay hindi nauugnay sa anumang negosyo na maaaring makaapekto sa iyong paglilingkod bilang isang public servant, lalo na kung ikay senador. Hindi ka dyan pumapasok yung tinatawag ho nating conflict of interest. Di ba? Hindi, tinatanong ko lang. Sapagkat maaaring yan ay silipin din pagdating ng araw ng iba. Teka muna. Merong times 2, merong times 3, at saka times 4. Halos times 4. Ang inilobo naman ho ng yaman nitong si Senator Ping Lacson, mga kaabante. Base doon sa kanyang salin simula 2020 hanggang sa kasalukuyan. Panoorin po muna natin itong report nito bago tayo magpatuloy sa ating pong pagtalakay. Salin ng mga senador, kapansin-pansin ang paglobo ng yaman ng ilan sa loob ng 4 hanggang 6 na taon. Ang iba nga, hindi lang dumoble. Narito ang agenda report ni Hannah T. Halos kalahati sa mga senador ang umakyat ang net worth mula 2020. Halimbawa ang kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Mula kasi sa 220.7 million noong 2020, halos dumoble ito pa 431.8 million sa taong 2024. Ayon sa kanyang salin, stockholder siya ng hindi pinangalanang 21 business entities. Iba't ibang residential, commercial at agricultural properties naman ang itinala niyang nagkakahalagang 114.7 million. Karamihan sa kanyang personal properties ay shares at mga sasakyan. In total, nasa 517 million ito. Pero may liabilities siyang nasa 200 million. Agarang nilinaw ni Zubiri ang nasabing pag-akyat ng kanyang net worth. Lumobo raw ito dahil sa sale ng kanyang ownership interests sa dalawa niyang power companies, ang Bukidnon at North Bukidnon Power Corporation, Pavivant Energy Firm. Itinayo raw ang mga ito noong 2014 bago siya na-elect bilang senador noong 2016. Ang lahat daw ng applicable taxes bayad naman. Kilalang well-off ang Zubiri family na nagmamay-ari rin ng iba't ibang agricultural businesses, kabilang ang isang sugar milling company sa Bukidnon. Kung doble ang kay Zubiri, 4 times naman ang paglobo ng net worth ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson.
Nasa 58.3 million lang kasi ito noong 2020. Ngayong taon, umakyat ito pa 244.9 million. Nasa 160,000 pesos lang ang idineklara niyang residential property. Pero ang kanyang cash, jewelry, investments at iba pang mga kagamitan, gaya ng firearms, nasa 256.8 million in total. Lumobo rin ang liabilities ni Lacson pa 11.8 million na nasa 460,000 pesos lang noong 2020. Stockholder siya ng 4 na kumpanya, kabilang ang San Pedro Calungsod Medical Center. Tumaas din ang net worth ni Senator Bam Aquino mula 2018. Nasa 86.6 million ang itinala niyang net worth ngayong taon na may pag-aaring 7 residential properties. Meron din siyang bonds at stocks at ilang mga kagamitan at 3 sasakyan na in total ay nasa 47.3 million. Wala naman siyang itinalang liabilities ngayong taon kumpara sa kanyang 2018 SALN na merong halos 2.7 million. Wala rin siyang itinalang business interests. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. O di ba ga, mga kaibigan? Yan ho yung mga SALN. Pero alam mo ninyo, minsan naiisip ko, ang tanong ko din sa akin sarili, totoo kaya itong mga inilalabas nila na ito? Sapagkat kung yung maalaala, noong araw ay hindi naman ho ganun kasi kaimportante at hindi masyado pinag-uusapan yung SALN eh. Dahil kaya naman ho naging mainit lamang ito ngayong panahon po na ito, as in ngayong panahon na ito, ay dahil grabe naman ho at talagang harap-harapan ho yung ginagawang pagnanakaw ng ating mga diputados na yan. Di ba ga? Sobra na ang kanilang pagkulimbat sa salapi ng bayan. In less than 4 years, or a matter of 3 years. Imagine, halos 1 trilyon piso ang nawala sa ating kabambayan dahil doon sa mga ghost at mga hindi ho na-implement at mga substandard na mga flood control projects and other infrastructure projects. So, kaya ngayon, hinahanap yung SALN. Tinitingnan. Pero sa pagtaas ng SALN ni Ping Lacson ng halos 4 times, simula ho ng 2020 hanggang sa kasalukuyan, ano ang inyong naiisip? Ayoko magbigay ng kahit na anong innuendos, pero di ba ga, mapapatanong ka rin eh. Bakit na ganun kalaki? From 50 million something, nasa 200 million something na ito at almost 4 times nga. Di ba ga? So, hindi naman ganun kalakihan, pero kung titingnan mo, ang bilis, di ba ga? Samantalang tayo, kung tutusin, magkano lang ho ang kanyang sweldo bilang isang senador. Kaya iisipin mo rin, saan kaya nanggagaling ang pera nitong mga ito? Tatanong lang naman. Kasi sa ngayon, kasi marami ho nakakapansin kay Senator Ping Lacson, iba na eh. Iba na yung kanyang manner of, alam mo yun, of being a public servant. Parang may pinagtatakpan na. Hindi na ho siya kagaya dati na bukas, laban sa lahat. Ngayon, parang mayroon na siyang pinipili. Mayroon na siyang tinitingnan at mayroon na siyang tinititigan. Bahagi kaya ito ng pag-angat ng kanyang SALN? Nagtatanong lang. Maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Ang kasagutan ay kayo na hong bahala. Sa inyong mga opinyon, kung ano man pong inyong iniisip, ay hayaan nating sila na ang magpaliwanag sa kanilang mga sarili. Bakit natin pasasakitin ang utak natin at isip natin? Sila ngayon ay nahaharap sa mga kontrobersya. Di daw siya nagnanakaw or what, pero mukhang may pinagtatakpan sa magkanong dahilan. Ronnie Ramos po, at hanggang sa susunod na pagbabalik at paggising natin sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.